Samantala, tuloy pa rin ang pagdating sa PITX ng mga pasaherong uuwi sa mga probinsya at live mula sa PITX, may umaarangkadang balita si Angela Babad. Angela, may mga masasakyan pa ba yung mga pasaherong hahabol dyan? Jack, may masasakyan pa naman yung mga pasaherong nandirito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. Yun nga lamang, ilang bus na lamang din yung kanilang masasakyan dahil yung ibang bus lines ay limited operations lamang. At ilang oras na nga lamang, Pasko na, pero yung ilan sa ating mga kababayan ay nandirito pa rin sa terminal at mukhang dito na o sa kalsada na magpapasko. Bagamat visually mas maluwag na nga yung terminal kumpara noong mga nakaraang araw, ngayon meron pa ring mga tao dito, marami pa ring mga pasahero na naghihintay sa kanilang mga biyahe. At ilan sa kanila, kagaya na lamang ni Tatay Ildefonso, ay natawa na lang at wala nang ibang masabi kundi wala naman silang magagawa kung sa kalsada sila aabutan ng Pasko. Para naman kay Nanay Yoli, mas mahalaga naman daw ang mismong araw ng Pasko bukas kaysa sa Noche Buena mamayang gabi. Isa nga sa mga dahilan ng pagkaantala ng kanilang biyahe ay yung traffic na ilang araw na ring dinaraing ng mga bus operator, mga dispatchers at ticket seller. Ito yung dahilan kung bakit maraming bus hindi nakakaikot pabalik ng Maynila at nakapagsundo ng mga pasahero. Samantala, paalala lamang doon sa ating mga pasahero na nagbabalak pang bumiyahe, may ilang bus lines nga na limitado lamang ang operasyon ngayong araw. Kabilang na dito ang ilang biyahe papuntang Dasmariñas at GMA na hanggang 10 p.m. lamang ngayong gabi. Pati ang Starliner papuntang Tagaytay hanggang 9 p.m. lamang din ngayong araw. Ang NAIA Loop naman ay hanggang 7:45 lamang din ng gabi. Pero ang EDSA Carousel ay 24 hours pa rin ang operasyon. Para naman sa provincial buses na una nang inanunsyo na ngayong araw ay may ilang bus lines na limitado lamang din ang biyahe patungo sa iba't ibang probinsya, pati na rin patungo sa Visayas at Mindanao. Para sa mas kumpletong detalye tungkol sa operasyon ng mga bus, maiging tignan ang social media pages ng PITX. Samantala, pagdating naman sa seguridad ay nandito na rin yung puwersa ng kapulisan at ng Bureau of Fire Protection para umantabay sa pangangailangan ng mga biyahero. At bagmat wala pa namang naitatalang insidente sa terminal, paalala lamang muli sa ating mga pasahero na ingatan po yung inyong mga kagamitan, lalo na po kung mahaba ang inyong pagbiyahe. At yan muna ang latest mula dito sa PITX. Balik sa inyo dyan, Jack. Angela, tatanong ko lang ganito, yung mga hindi maaabutan ng mga biyahe, pwede ba sila magstay dyan? I mean, yung terminal ay bukas pa rin 24/7 kahit na bisperas ng Pasko na. Jack, maaaring magstay pa rin yung mga pasahero dito. Wala namang problema kung dito sila mananatili. Yun nga lamang, syempre, hindi ganoon kakomportable dahil marami pa silang mga naghihintay ng kanilang biyahe. At yung mga food concessionaires dito, yung iba nating natanong, hanggang 10 p.m. lamang ang kanilang operasyon. Kaya po kung may biyahe kayo mamaya at dito kayo mananatili, maiging magbaon o maghanap na ng makakain along the way para naman sa Noche Buena, hindi po tayo gutumin. Jack? Tsaka nakita ko nga yung may limit ba? Nakita ko sa video mo may nagdadala doon ng malalaking kargamento na isasakay sa mga bus. May limit ba pag with regards sa size ng mga pati tsaka yung mga alagang hayop? Paano yan? Pwede mo ilagay sa loob or may compartment sila na pwedeng paglagyan ng mga pets nila? Jack, pagdating doon sa kagamitan, merong certain limit yung ilang mga bus lines na hanggang ilang kilo lamang yung pwede nilang isakay. At pag nag-exceed doon, o sabi nung isang nakausap natin kanina, si Ma'am Sherilyn, sabi niya yung nasa cart o yung additional na cart nila ay may bayad na. Yung kanilang binayad kanina nasa 200 to 400 pesos ang extra na baggage. Yung iba naman, walang bayad. Depende na lamang kung kaya nyong isakay doon nga sa inyong upuan o doon sa compartment ng mga bus. Depende talaga sa mga bus lines. Pagdating naman doon sa mga hayop, may mga nakita tayo kanina, mga manok, mga aso, mga pusa. Iba't iba rin kasi yung patakaran ng mga bus lines pagdating dito sa pagdadala ng mga hayop. Yung iba, basta nakaayos ng kumbaga cage, mga hard cage, hindi yung bag. Mga hard cages na magagamit ng mga aso at pusa, pwede namang dalhin. Yun nga lamang magbabayad ng extra fee or katumbas halos ng isa pang upuan o isa pang pasahero yung bayad sa mga hayop. Yung sa pagdating naman sa mga manok, may ilang bus lines na kailangan ng papeles pagdating sa, or kumbaga, kailangan mag-secure ng permit. Pero may ibang lugar naman din daw na dahil hindi na kailangan ng lugar mismo or ng local government ng mga papeles at hindi naman stricto, okay lang. Basta nakaayos at sa compartment ilalagay yung iba sa kanilang mga daladalang mga manok. Yung iba naman, kalong. Yun nga lamang, mahirapan ka din naman kapag kalong mo yung mga manok, Jack. Oh, tsaka yun, hindi kaya ako natanong, naalala ko may isang insidente dati. Although sa barko naman yon,
yung pinaglagyan, parang I think na-suffocate yata yung mga alagang hayop, yung mga dogs and cats yata. So dyan, hindi kawawa naman kung ilalagay mo doon sa ilalim, baka naman mainitan at masuffocate. So pwede mong dalhin, pero ibabayad mo na sarili. Tama, Jack, 'no? Meron tayong nakausap kanina, mga nasa 4 yung manok na dala-dala nila. Pero dahil 3 pasahero naman sila, puwede nilang kalungin daw yung kanilang mga dalang manok dahil baka nga naman, pumanaw sa loob ng compartment ng bus dahil napakainit. Pero sa ibang bus lines, do'n sa siguro sa Cubao, last mga 2 days ago nung pumunta tayo do'n, may iba na kailangan sa compartment talaga ilalagay yung, kanilang dala-dalang mga manok. Pero yung pagdating sa mga pets 'no, yung mga aso at pusa, most dito basta may hard cage, naka-diaper at nakaayos naman yung kalagayan ng mga pets, pwede namang dalhin. Yun nga lamang, kung hindi mo kakalungin at makakaabala sa ibang pasahero, maigi or kakailanganin mo magbayad ng ekstrang pamasahe, Jack? Okay, huling tanong lang, promise, Angela. Ano? Tatanong ko lang, sa mga chance passenger, mas ano mapapayo nila? Tumawag muna or magbakasakali na lang at mag-walk-in? Jack, mas maigi kung makakatawag tayo or makakapag-check tayo ng online 'no, para naman hindi na kayo pupunta dito. Pero as much as, ina-advice natin 'yun, may ilang kasi tayong pasahero katulad ng mga senior citizens na sila-sila lamang din yung nagbo-book sa kanilang sarili, dito na sila lumalapit. Wala namang problema dahil marami-rami naman yung mga bus companies na nag-ooperate pa rin. At kanina may nakausap din tayo na ngayong araw lang din siya nag-book around 7 AM, nandito siya napakaaga. So kung magbo-book kayo ng same day, mas mahalaga or importante na maaga pa lang nandito na kayo at mag-book na kayo. Pero again, walang kasiguraduhan pagdating sa petsa at oras. Yung 7 AM kanina na nag-book, ang alis niya ngayong hapon ay 6 PM pa. So medyo matagal yung kanyang pag-iintay dahil nga same day siya nag-book. So check muna online, tumawag at kung hindi kaya, pumunta na lang po dito at mag-walk-in ang pagtanong. Jack? Okay, maraming salamat, Angela Babad, live mula dyan sa PITX sa Parañaque.